Alam niyo guys, ang pagpapatawad sa isang kaibigan o sa isang minamahal, minsan, bilangin natin yung mga nagawa ng mabuti o yung mga pinagsamahan ng mabuti bago natin sila i-judge. Huwag natin bilangin yung mga kasalanan ginawa nila na minsan lang na nangyari. Ang kailangan dito ay yung mas masaya o mas maraming magandang bagay para maging maganda ang pagsasama ng isang magkapareha. Magandang morning, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa, magandang tanghali, magandang hapon, at sa lahat ng maganda at hindi ka nais-nais magandang araw sa inyo lahat. Narito po si Daddy, ang sabi ni Daddy, at tayo po ay may konting kwentuhan ngayon araw na ito. Sana po ay nasa mabuti kayo kalagayan, at sana ay wala nagkakasakit sa inyo, at sana ay naging maganda ang araw nyo ngayong araw na ito, at sana hindi kayo nakalimot sa pagdarasal at pagpapasalamat at paghingi ng tiwala sa ating Panginoon na lumikha sa ating lahat. So, narito po tayo para pagkwentuhan ng pwede bang bigyan ng chance ang alin sa tingin nyo? Pwede bang bigyan ng chance o second chance ang nag-cheat sa inyong relasyon? Yan po. Sa isang banda po, marami po mga bagay na dapat nating isaalang-alang. Unang-una po, bakit ba nag-cheat ang isang tao? O bakit ba nag-cheat ang isang tao? At ano ba ang pinagmumula ng pag-cheat o pag nag-cheat ang isang tao? Ang ibig sabihin, teka po, ano po nga ba yung pangaliwa? Iti kumanan. Joke lang po. Ngayon po, ang sabihin na lang natin na pangangaliwa. Ang pangangaliwa po o pandaraya sa isang karelasyon ay hindi po maganda. At hindi po magandang ehemplo para sa inyong samahang dalawa. Ang pangangaliwa po ay isang halimbawa ng kaugalian na hindi magandang gawin o mahirap na minsan patunayan o minsan napapatunayan na natin itinatanggi pa. Mahirap po sa isang relasyon na ang mag-cheat ay isang kasalanan mortal o isang kasalanan pandaraya sa relasyon ng bawat tao. Ngayon, isaalang-alang natin ang mga bagay na bakit nga ba nag-cheat o bakit nga ba nangangaliwa ang isang tao, mapababae man o mapalalaki. Equal lang po ngayon Kasi pwede rin po mag-cheat ang isang babae, pwede po rin po mag-cheat ang isang lalaki. Ang unang-unang alamin po natin ay ano ba talaga ang motibo ng inyong relasyon. Mahirap po sa mga kabataan ngayon o sa mga tao ngayon na masyado na liberated, hindi po natin mahawakan ng mga pangako ng isang tao o ng isang lalaki o ng isang babae sa pamamagitan ng hindi mangangaliwa o ako lamang o siya lamang ang dapat na mahalin o ang dapat na tignan o ang dapat na makasama habang buhay. Marami pong sumusubok sa live-in, marami pong sumusubok sa pagsasama muna bago ikasal. Pero ang importante po sa lahat ay ang magiging kailangan faithful ka sa iyong minamahal. Ngayon, ano naman po ang bakit nagkakaroon ng pangangaliwa ang isang tao? Maraming bagay po ang nagiging dahilan o pangangaliwa ng isang tao. Unang-una ang panlalamig sa isa't isa. Siguro,
meron silang mga bagay na nakikita na talagang hindi nila gusto para sa isa't isa. At meron naman pong taong mahina sa tukso. Yung pong mga taong mahina sa tukso ay talaga mahirap pong ituwid yan. O mahirap pong sabihan na magpatawad o sabihin natin na mahirap pong ituwid ang mga ganyang bagay na kanilang nakasanayan na. Yan po ay mahirap na napakahirap na bagay sa isang relasyon. Ang mga kagaya pong nating mga lalaki ay talaga pong mahirap iwasan ng tukso, lalo na pag sabi nila pag nakahain na ang pare susunggaban na. Pero mahirap naman po isunggab na sunggab. Iniisip ko po na talagang pag mahal mo ang isang tao, hindi ka gagawa ng papahiya o ikasasama ng loob niya at pupunta sa sitwasyon na maghihiwalay kayo. Ngayon, ano nga ba ang mga dahilan? Kawalan ng komunikasyon, ang hindi pag-uusap sa isa't isa, ang pagtatago ng mga lihim, simpleng lihim, ang pagsasalita ng hindi maganda, kagaya ng pagsisinungaling. Yan po ang mga bagay na dapat nating isaalang-alang sa usaping ito. Merong mga tao na talagang pag nakakita ng iba, talagang natutukso o sabihin na natin pag nakakita sila ng lalaki o ibang babae, nangitian ng konti, nakindatan ng konti, nasabihan ng maganda, medyo lumalanti na po. Medyo kakaiba na po yung itsura at pagpapa-cute. Ngayon po iisipin natin na nagsisimula po yan sa paghingi ng text o paghingi ng account o number para po magkaroon sila ng komunikasyon. Diyan na po nasisira ang relasyon. Diyan na po na nawawalang pagiging faith. Ngayon po hindi po maganda yung pupunta tayo sa relasyon na talaga maghihiwalay o talagang magiging pangit ang lalabasan ng ating pagsasama ng ating kapareha. Ang kailangan po natin ay kung paano maiaayos ito, kung maiaayos ba. Ngayon, kung kayo tatanungin ko, magkakaroon pa ba kayo ng, bibigyan nyo pa ba ng second chance ang isang tao o isang lalaki o babae na nangaliwa sa inyong relasyon? Depende po, case by case po yan. Depende po sa kaso kung paano niya ginawa. Kasi meron po mga bagay na pwede niya ulitin kasi nagawa niya na po minsan. Meron po talaga na babaero o meron po talagang gawain na niya bago niyo nakilala. Mahirap po iwasan yan. Ngayon, kung mahal nyo, ipagpatuloy nyo ang pagmamahal nyo. Kaya lang, hindi natin masasabi kung hanggang saan aabot ang inyong pagmamahal o ang inyong pagtatayo ng pundasyon ng inyong pagmamahalan dahil talagang mahirap pong iwasan yung mga ganyang bagay. Ngayon po, ang isang tao na minsan pag nagawa na, nagagawa uli. Yan po yung tinatawag natin na talagang sakit na po. Hindi na po may iwasan na maging faithful. Ang katwiran nila, lalaki ako mali po yun. Babae ako pwede ko rin na masubukan, mali po yun. Ang pag-cheat po ay kasalanang mortal. Ngayon, deserve ba nga na bigyan ng second chance? Para sa akin po, kagaya na sinabi ko, case by case po,
pag talagang sobra na yung ginagawa sa inyo at talagang yung pagsiselos o yung kukompronta nyo sa inyong boyfriend o girlfriend ay nagkakaroon na po ng ng sakitan o ng physical na sakitan ng pagbubuhat ng kamay, hindi na po maganda yan. Kailangan po medyo umalalay na kayo at medyo umagwat-agwat na kayo. Mahirap po sa tao yung sinasaktan. Nagkakaroon na po ng damage ang pagsasama dahil nakapagbuhat na po tayo ng kamay. Yan po ang aking maipapayo. Ngayon po, meron po mga tao na nagbabago. Kaya lang po, minsan yung mga tao nagbabago, hindi po nabibigyan talaga ng totally 100% na second chance. Halimbawa po, meron po isang lalaki nagloko at sasabihin natin na tukso lang. Iisipin po ng babae na mahal ko naman siya, ba't hindi ko bigyan ng second chance? Kasi may nabuo ng love. Ngayon po, ang gagawin ng babae, patatawarin. Pero ang lalaki po, may mga lalaki naman po at may mga babae na nangaliwa na talaga nagbabago. Ngayon po, ang masakit po naman ito, yung nagpatawad, yung nagbigay ng second chance, bubulihin naman niya po yun kahit na konting bagay lang. Ang gagawin naman po niya, babalik-balikan at isusumbat-sumbat ang mga ginawa kahit na isang beses pa lang ng kanilang kapareha sa kanilang relasyon. Yan po ang mahirap na gawin para sa isang tao na nagpatawad at pinatawad. Kasi magdudusa ka rin nagkamali ka minsan, pinatawad ka. Pero araw-araw ka naman bubulihin o araw-araw ka naman sasabihin na ikaw na una nagtaksil, ganyan, bla 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 bla. Mahirap din pong isulong pa ang pagsasama ng dalawang taong nasira na o may lamat ng relasyon sa pamamagitan ng ganyang klaseng pagpapatawad o pagbibigay ng isang second chance pa para mapatunayan na nagbago na. Actually, nagbago na talaga. Mahirap na talaga yung talagang isusumbat mo pa lahat ng bagay na nagawa niya dati. Yan po yung mahirap na gawain ng mga taong mahirap umunawa o hindi 100% ang pagbibigay ng kapatawaran sa kanilang kapareha. So, ang masasabi ko lang po talaga, case by case, mahirap po na talaga na magpatawad dahil nasaktan ka na. Sa inyong palagay, kayo ba kaya nyong magbigay ng second chance sa taong nangaliwa sa inyo o lumoko sa inyo? Mag-comment po kayo at para malaman po natin ang mga kasagutan sa mga usaping ito. Okay, ito po ang kwento ni Daddy, ang maikling kwento ni Daddy, at sana don't forget to like, share, and subscribe, at sana salamat sa inyong pakikinig, at hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam, maligayang araw sa inyo lahat. God bless you.